Myself, I will speak in English for the sake of our discipline. Okay, so by the way, I'm Brother Mark, for those who don't know me yet. I'm Brother Mark, so praise the Lord. I was assigned by the Lord to stand before you to be your coordinator. And reminders only for our cell phones, please turn it on silent mode so that there will be no disturbance during our service. Another thing is, let's avoid going out and in of the church to observe reverence of our service. Amen? Praise God. Hallelujah. So I just would like to say or to ask you, let's greet first one another. Can we say Merry Christmas? Merry Christmas! Because in the 41 days from now, we will change the year again. Amen. And have you noticed, have you asked yourself, from January up to this point, did you experience any struggles? Yes. Did you experience any problems? Yes. Even to your work, to your family, or to your husband or wife, if you have, to your children. From January up to this point, yes, we struggled. Yeah, Yes, right? of course. But you know what is the good thing? You are seated there. Amen. And meaning you are victorious. Meaning tap our chest and let's say, I'm victorious. I'm victorious. Praise the Lord. Praise the Lord. And with that, I just would like to share with you a text verse from 1 John chapter 5, 1 to 5. For you have said that you are victorious. And since that we are victorious, we need to maintain our life as a victory one. So let's allow me to read this one from verse 1. Whoever believes that Jesus is the Christ, is born of God, and everyone who loves him, who begat also loves him, who is begotten of him. By this we knew that we love the children of God. For we love God and keep his commandments, right? For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. For whatever is born of God overcomes the world. Right? And this is the victory that has overcome the word of faith, of our faith. Who is he who overcomes the world, but who believes that Jesus is the Son of God? So the Lord's promise to us in verse 4 that we already overcome this world. Amen. Amen. Do you believe on that? Amen. Yes. That's why you are here. Imagine how many years you have been existing to this world. Maybe some of you are already 50, 39, 38. But you know how God, how sovereign He is that still we met each other. We are came from different places, right? And even we are not seeing each other in our workplace, and yet we are here gathered in one reason because we are victorious. Amen. And therefore, as the children of God, we need to live or maintain a life of a Christian life that is victorious. Why? Because as a son and children of God, our God is victory, therefore, we should be victorious. Amen? And at the same time, as a children of God, it says in 1 Corinthians 15:57, it says there that 15:57, 1 Corinthians. Yan. But thanks be to God who give us the victory through who? Our Lord Jesus Christ. Amen. So, sabi mo sa katalimot, tell to your neighbor, your seatmate, you are blessed. You are blessed. So now, since we know that we are victorious, we need to do something. Right? We need to do something. Let's see on the Philippians chapter 4, verse 4. As a Christian, as a victorious life, we need to choose to rejoice always. Do you agree? Yes. In Philippians 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. You know that in the Bible, when it is mentioned again. For example, rejoice and again rejoice, meaning there is a strong meaning that we need to do it again and again and again. Truly, that when we are hurt or let's say disappointed, it's very difficult to rejoice. But this is what the Lord says. And being a Christian, as a victorious Christian, even we struggle, even we face these circumstances, we need to rejoice. Amen. Amen. And another thing that we need to do is
pamalagay po sa verse 6, we need to choose to pray with a grateful heart. Are we praying with a grateful heart? Amen. We should be. Because it says in Philippians 4:6, be anxious for nothing. Alright? But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Amen. So yes, we are not accepted. It is given. We are not accepted to experience the things here in the world that we will not be disappointed or angry. We are accepted. But praise be to God, we have His word. Amen. And we have Him in our heart. And as the Bible says, we don't need to be anxious. If you will be anxious for more than 24 hours, consult your doctor. Alright. Then another thing that we need to do, we need to choose to godly mindset perspective. Let's see on the verse 8 of the same book. It says here that, verse 8, finally, as Paul mentioned, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Therefore, my dear brethren, if this trial comes, remove it from your mind, remove it from your heart, put this all of your mind and your heart. Amen. So that these problems, these struggles will not live on you, but the word of God will dwells in us. Amen. And once we have this one, everything that we surpass, praise be to God, we are victorious. Amen. And then can we give a clap of praise to our God? Hallelujah. And for the last, as a conclusion for this meditation, verse 9 po, as Paul said, verse 9. Yeah. The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. Remember, my dear brethren, that the peace of God is very far different from the peace of the world. Amen. Amen. So therefore, since you are in peace now, and you are encouraged, we are encouraged with the word of God, and we are even excited now, and we are victorious. Let me say, I'm victorious. Therefore, declare that. Let's all stand. John 15:16, 1, 2, 3. You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bear forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Amen. Kaya po. Pass on your seatbelt para walang mga nakakas. Amen. Napakasimple po ng salita ng Panginoon. Parang tapos na agad. Naunawaan natin, every pa gusto yung binabasa lang ng bandang muli. He may give it to you. Yung gusto lang yung, kaya abangan natin. Amen? Sabi niyo gano'n, you have not chosen. Ikaw yung masabi. Hindi ikaw ang pumili sa akin. Sabi ng Lord, but I have chosen you. Sabi mo, ako yun. Amen. Para baka natin muli ang Panginoon. Bigyan natin ang salita. Amen. Ayan. Kaya po yung binigay na title ng Lord sa atin ngayong umaga. Alam nyo, as in, sariwa, bagong-bago ang salita ng Lord. Ngayon lang po binigay. First na first, dahil po ang salita ng Panginoon, hindi naluluma. Amen. Amen? Laging bago, kahit sabihin nyo na narinig nyo lang yan ang nakaraan. Araw-araw, pamangailangan natin ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya po yung title na binigay sa atin ng Lord, appointed to bear fruit. Amen? Sinong handa ng mamunga? Amen. Bukod sa pagbubuntis. Yung handa na pong mamunga. Amen. Kaya po yung things na ibinigay ng Panginoon, Go, Tina. you are chosen, not forsaken. Amen. Ikaw ay pinili. Hindi ka iniwan. Amen. Ikaw ay pinili. Hindi ka pinilit.
Amen. Amen? Amen. You are chosen. Not forsaken. Taas yung kamay ng chosen. Amen. Amen? Huwag mo makalimutan na hindi ka lang basta kung sino yung pumili sa'yo. Naalala ko, nung tumakbo po ako ng Kagawan, yung nakaraan, 2023 po. Hindi po ako pinalad, pangwalo po ako. Pero ang matindi doon, kinuha po nila ako as a barangay treasurer. Okay? Siyempre, pag pinili ka, itinatalaga po nila yan. Amen? Sa harap ng maraming tao, pinili ka, itinalaga ka, Kagawad, bilang isang treasurer, kapitan pa lang ang pumili sa'yo. Yung maghihilang sa'yo, yung mag-a-appoint sa'yo, iba na yung feeling mo. Tama o tama? Nakikita niyo yung mga nanalo, di ba hindi na sila natutulog? Kasi hinihintay nila na mapili sila. Ganun na lang yung feeling nila na todo talaga yung buong araw nila, halos yung ilang buwan na paghahanda dahil inaabang-abangan yung pagkakapili sa kanila. Di ba? Ganun na lang yung feelings nila. Much more na ikaw, ang Diyos ang pumili sa'yo. Ano kaya yung feeling mo? Pinili ka ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Hindi ka ba papalakpak para doon? Hindi ka ba talaga papalakpak na pinili ka? Dahil talagang ka mo. Parang, amen? Pinili, hindi pinili. Sinong pinilit na pumunta dito? Wala, diba? Ang sarap na isipin, bilang ako, sino ba ako? Ano ba yung buhay ko? Para piliin ng hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Ayan, medyo gumawa ako ng ano. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. You are chosen, not forsaken. Huwag natin kakalimutan na ang Diyos ang pumili po sa atin. Kanina pa lang sa awit pa lang. Handa na po ba tayo? Na-send tayo. Sabi niya gano'n. Send me. Amen? Sabi ko, ang meaning po ng ordain. Kanina po di po ba may? Para po maliwanag. Lagyan natin ang maka. Amen. Ordain means to be formally set apart, appointed, or invested with authority for a specific task or role open through a divine call or formal commissioning ceremony. Pag ino-ordain, pag tinatalaga tayo, hindi po ba? Panunumpa. Pero pag ang Diyos ang pumili sa'yo, meron kayang makakapigil. Kahit ganyan yung buhay mo na minsan iniisip mo, wala kang halaga. Yung minsan akala mo tinalikuran ka ng Panginoon. No. Pinili ka, hindi ka iniwan. Maaaring iniwan ka ng iba, pero ang Lord, hindi ka iniwan. Amen? Sabi niya, ano ba yung meaning ng a chosen one? Is a person believed to have a special destiny or purpose open for a great task like a saving the world. Naniniwala po ba kayo na isa tayong pinili para maligtas at niya na dito, yung world, yung buong mundo. Naniniwala po ba kayo? Amen. Amen! Dahil Diyos ang pumili sa'yo, iisipin mo na ganyan lang yung buhay mo, bakit ako? Ano yung meron ako? Kasi nasa sa'yo ang Panginoong Jesus. Pinili ka niya upang mamunga. Paano bunga pa yung gagawin natin? O anong klaseng bunga pa meron ka? Minsan ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka makapaniwala na gagamitin ka ng Panginoon. Amen o amen? Tama o tama? Di po ba? Minsan iniisip natin, sino ba ako para gamitin ako ng Panginoon? Ano po bang meron ako para piliin ako ng Panginoon? Ilang libo, milyon ng Pilipino dito sa Saudi Arabia. Nasa Muslim country ka pa, dito ka pa pinili ng Panginoon. Para mamunga. Sasabihin natin talagang napaka-imposible. Dahil ako po, ganun din dati yung iniisip ko. Imposible kasi hindi ko natapos yung pag-aaral ko.
Di ba? Pero bakit ka pinili? Bakit ka itatalaga ng Panginoon? Kasi hindi yung buhay mo yung kailangan na makita, kundi yung buhay na ibinigay ng Panginoon para sa iyo. Ang pumili po sa atin, mga kapatid, ay yung nag-alay ng buhay. Hindi po ba? Alam ko, naalala nyo yung huli kong ginamit ako ng Panginoon dito. Nakita natin kung ano ba yun. Kung paano tayo tinubos ng Panginoon. Anong hirap. Tapos siya yung pipili sa'yo. Pero ikaw, minsan, mapili ka pa. Hello? Choosy ka pa. Chosen ka na. Choosy ka pa. Hello? Minsan, iniisip natin, pinipilit nila akong mag-church. Mahalaga siguro, talagang mahalaga, buhay ang inalay sa'yo. Amen. Amen? Kung iisipin na wala akong kwenta, niloko lang naman ako ng iba, pero si Lord never kang lolo. Amen. May purpose for you si Lord. Sabi nga po hindi ang kamatayan ang pinakamasaklap na mangyari sa'yo. Ang masaklap yung wala kang purpose sa buhay mo. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. May purpose yan. May purpose yan. Amen? Walang pangalan ng Panginoon. Kaya punta tayo sa point. Yan. Unang puntos, ano ba yung mga kailangan natin para maging mabunga? Bago tayo mamunga, kung mababasa po natin, ang John 15 po ay tungkol po dun sa ang puno ng buhay, hindi po ba? Yung puno na ang kumakatawa na yung ating Panginoon at tayo yung mga sanga. Bilang mga sanga ng Panginoon, bago ka mamunga, inaano tayo, pinuprong tayo, tinatapas, binabawasan, sinachat-chat. Handa po ba kayo? Okay lang po ba na ano po ba, sa Tagalog, ano po ba yung pruning, nagtinatabasan, di po ba? Para ano, lalong lumago, lalong mamunga. Sabi nga, kapag walang bumabato sa'yo, magtaka ka. Baka wala kang bunga. Hello? Nakakarinig po ba tayo? Amen. Ano po ba yung mga pwede natin gawin or para tayo ay sa tuloy na mamunga? Number 1, consecration. Tama ba? Consecrated. Means to be set apart from a holy purpose, similar to a living sacrifice. Napakasimple yan. Living sacrifice. Ibig sabihin, buhay na patotoo. Yung buhay natin, maging totoo siya. Kasi hindi tayo makakapag-invite kung hanggang ngayon yung attitude natin, ganun pa rin. Maniniwala po ba kayo na sa tagal-tagal na naglilingkod ka, meron pa rin mga tao na bakit questionable? Bakit hindi sila makapag-ayaw? Nasaan kaya yung bunga? Hello? Bunga, consecrated. Sabi niya gano'n. Holy purpose. Ano ba yung purpose natin? Sa buhay natin na ito, magtrabaho lang ba? Mag-overtime? Overtime ka ng overtime? Kaalam mo maraming bakante. Hindi po ba? Pero isa ka sa pinili. Chosen ka ng Panginoon. Kaya huwag mong kakalimutan yan. Lagi natin i-remind na hindi ako pinili, kundi ako ay pinili. Amen. Hinirang. Kung isa-isahin natin yung word na hinirang, parang kikilabutan ka kasi hindi si Kapitan yung pumili sa'yo. Hindi si Mayor yung pumili sa'yo o si Gov o si BBM. Kung sila lang yung pipili sa'yo, kinikilig ka na. What's more kung ang hari ng mga hari ang pumili sa'yo. Hindi po ba natin dapat na ipagsigawan ang Diyos ang pumili sa akin. O kung alalahanin yung nakaraan mo, maaaring sa mga taong labas, talagang titignan nila, yan ang kaabang-abang sa kanila. Kasi alam nila na kakakilala na sa Panginoon. Pinili ka ng Diyos, kaya nga sabi niya gano'n, living sacrifice, living testimony ka. Kailangan makita nila na yung pumili sa'yo, nakikita sa buhay mo.
Hello? Amen. Amen. It's involved dedicating. So, inaman mo nga ako lang. It involves dedicating oneself completely to God, separating from anything that would contaminate the relationship and living life devoted to His will and glory. Nakukontaminate pala yung relationship, no? Hello? Kailangan pinuprune. Dahan-dahan lang, baka masaktan sobra, mamatay agad. Hindi po ba? Minsan, bilang isang mga Kristiyano, masakit kapag nandito ka na sa moment na kinikilig ka na. Kinikilig ka na, kaya ayaw mo lang makinig. Kilig na kilig ka na sa buhay mo, kaya yung ayaw mo lang makinig. Kaya kailangan, this is a reminder. Bago yung dulo, yung blessing, sabi niya gano'n, lahat ibibigay naman ng Panginoon. Madali lang, minsan akala natin, ayun na lang Lord, yung dulo na lang. Wala nang promise. Wala nang pagbabago. Gusto natin agad-agad. Instant. Hello? Kakalahin natin yung promise ng Panginoon. Sabi nga lang, yung una, C, consecrated. Sa pangalawa, H, humble. Humble yourself therefore unto the mighty Lord of God. Hand of God. Ay, meron pala yung dyan, bro. Yung hininga. Humble yourself therefore unto the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Due time. May tinaktang panahon. Pero ikaw lahat ng panahon, hindi ka pa rin nakakasla. Lagi na lang nakakasign. Pero hindi tumatayo. Amen? Sabi niyo gano'n, humble yourself bilang isang mga lingkod, bilang isang mga pinili. Dapat tayo ay magpakumbaba. Maaari nabasa niyo sa Galatians yung 9 fruits of the Spirit. Amen? Yung mga estudyante. Kaya hindi ko na po yung inilagay. Alam ko, kabisado nyo na. Ang tanong, nagagawa na po ba natin? May bunga-bunga na po ba yung pag-aaral natin? Amen? Isa po tayo sa pinili ng Panginoon para mamunga. Hindi ka lang basta may bunga or something na pag na-prong ka na hindi kayo po yung puno na pinabas. Di ba? Puro dahon siya, lago siya ng lago. Ang masakit kapag hindi na nagbubunga. Lago ka lang ng lago, ikaw lang sa sarili mo. Ibig sabihin po kasi ng bunga, may pagbabago sa buhay natin. Mayroong nakikita na pagbabago na maibabahagi mo yung salita ng Panginoon. Kaya nga po sabi nga kanina dun sa ordain, na sa chosen one, na kaya mo sakit ang mundo. Ibig sabihin, ganun ka-chosen ng Panginoon. Kaya mong isagin. Bakit? Ikaw yung may dala. Ikaw yung may dala ng salita ng Panginoon. Ikaw yung isa sa napili na mangalat ng salita ng Panginoon para mabuhay din yung iba. Mga estudyante dyan. Wala bang estudyante? Magiging estudyante kayo. Kasi pinili, hindi mo ba? Kailangan natin na magpatuloy. Amen? Humble yourself. Medyo mahirap. Lalo na pagka medyo maangas. Sabi nila. Pag mag-angas ka, lagi kang may bangas. Hindi po ba? Bilang isang sa paglilingkod ka, tanggalin ng Lord yung angas mo. Para hindi ka na pagkakabangas-bangas. Minsan, bangas-bangas na hindi pa rin natututo. Yun minsan ang masakit sa piling. Isang Kristiyano, masakit man sa una na tatanggalin yung mga hindi karapat-dapat. Sabi nga hindi ka magagamit ng Panginoon hanggang marami kang dalahin. Hanggang maraming hindi dapat. Amen? Kaya tayo dumadaan sa mga pag-aaral. Amen?